Bakit si Donald Trump, isang lalaking itinuturing ang sarili bilang isang pangulo ng kapayapaan? Kapayapaan? Isang lalaking nanalo ng kasing prestiyosong FIFA Peace Prize na kasing historical din, at isang lalaking nagnanais balang araw na manalo ng Nobel Peace Prize ay napasangkot sa napakaraming digmaan. Hindi ganito ang unang termino niya. Nagsagawa siya ng ilang pag-atake sa Syria at pinatay isa sa matataas na opisyal militar ng Iran. Iniwasan niyang magsimula ng malaking bagong labanan at siya ang unang presidenteng gumawa nito mula kay Reagan, depende sa kung paano bibilangin. Sa pagkakataong ito, mas naging abala ang Pentagon. Nagkaroon ng 2 buwang digmaan kontra Houthi noong Marso 2025 at isang araw na operasyon laban sa programang nuklear ng Iran noong Hunyo. Matapos ang matagal na operasyon laban sa kartel sa baybayin ng Venezuela, nahuli si Maduro noong Enero. Ngayon, mayroon tayong digmaan sa Iran. Nagsingit din siya ng ilan pang mas limitadong pag-atake para punan ang ilang puwang. May ilang intrigang umuusbong sa Cuba, pero pag-usapan na lang natin yon sa ibang araw. Bagong Operasyon Epic Fury na kung paano ay na-autocorrect pa sa akin bilang Operasyon Septic Fury, naku po, ang America First base ni Trump ay handang tiisin ang bago niyang doktrina. Maaaring di ito ang isolationism na inaasahan nila, pero limitado lang ang presensyang militar. Kahit anong gawin ng Estados Unidos, hindi ito lubos na nag-commit sa rehiyon at maliit lang ang panganib para sa bansa. Hindi ito pag-uulit ng mga digmaan ni George W. Bush. Ngayon, ayon sa mga survey, kakaunti lang sa base ni Trump na MAGA ang humiwalay dahil sa digmaan sa Iran. Ngunit ang mga nadismayang individual ay patuloy pa ring nagtatanong sa kanilang sarili ng ganoong tanong. Paano nasasangkot sa napakaraming sigalot ang isang pangulo ng kapayapaan? Ngayon, tatalakayin ko ang 3 problema sa idea ni Donald Trump bilang pangulo ng kapayapaan na nagdudulot ng mas kaunting digmaan. Maaring hindi eksaktong tama ang premise ng isang pangulo ng kapayapaan dito. Pangalawa, ang pag-uugnay na kapag gusto ng isang tao ang kapayapaan ay mas magkakaroon pa ng kapayapaan ay maling pag-unawa sa mga sanhi ng digmaan. Oo, may ilang linya tayo. Pangatlo, ang mas matinding pag-ayaw sa digmaan ay pwedeng magdulot ng mas maraming digmaan minsan. Oo, magkakaroon pa ng mas maraming linya. At kung magtatagal ka pa rito, maglalabas ako ng isang walang preno na rant tungkol sa Nobel Peace Prize at sa tila hindi makatuwirang asal ni Trump. Saglit nating questionin ang paniniwalang mapayapang pangulo si Trump. Hindi ako sigurado kung paano ipaliwanag ang ideyang iyon maliban sa mas hindi pinapahalagahan ni Trump ang internasyonal na resulta kumpara sa tradisyonal na konsensus ng Washington. Sa tingin ko, makatuwiran paniwalaan na totoo yon, kahit maaring napalabis ang lawak nito. Makikikita mo pa rin ang pagmamalabis sa koalisyon ni Trump para manalo sa 2024 na halalan sa pagkapangulo. Ang mga taga-suporta ng America First at isolationist ay natuwa sa narinig nila. Samantalang may iba namang nakaunawa sa America First bilang gagawin nila ang gusto nila saan man nila gusto. Nang marinig ng mga tao ang catchphrase, agad nilang inisip ang sarili nilang kahulugan nito. Kahit na magkasalungat ang galawang bagay na iyon, sa palagay ko, mas halata na wala masyadong pakialam si Trump sa internasyonal na kaayusan kaysa sa ibang naging presidente simula nang mabuo ito. Kung hindi, mahirap ipaliwanag ang paninindigan niya sa Ukraine at ilan, pero hindi lahat, ng aktibidad niya sa NATO. Pero ang isipin na mas malawak pa ang saklaw niyan ay medyo malayo na. Huwag kalimutan, kumuha ang Iran ng ahente sa US para patayin si Trump, kaya sinabi ng Biden administration na ituturing na kilos ng digmaan ang anumang ganitong pagtatangka. At sa mga pangkaraniwang usapin, pinili niya ang halos pinaka-agresibong tao sa Washington Blob pagdating sa China bilang kanyang Undersecretary of Defense for Policy. Ang punto ko, sa tingin ko ay duda ako sa batayan ng argumentong ito. Ibalik natin yan at tingnan kung paano pa rin bumabagsak ang natitira. Alam ko na mukhang kakaiba, pero hindi, porket gusto ng kapayapaan ay magkakaroon agad nito. Kung matagal ka ng kasama, alam mong kailangan ng isang hadlang sa pakikipagkasundo para mapaliwanag ang dahilan ng anumang digmaan. Magastos ang digmaan, kaya mas mainam para sa magkabilang panig na magkasundo, batay sa inaasahang kalalabasan nito.
Ang mga ganitong kasunduan ay halos kapareho ng maaring idulot ng labanan, pero hindi ito nagreresulta ng, alam mo na, malawakang kamatayan at pagkawasak. Kaya kapag tinitingnan natin ang argumento, ang ugnayan ng Pangulong Mapayapa sa mas kaunting digmaan ay dapat konektado rin sa mga hadlang sa kasunduan. Madaling mabiktima ng nakakaakit na lohika. Kung hindi pinapahalaga ni Trump ang internasyonal na interes, mas tumataas ang gastos niya sa digmaan. Tandaan, kung gaano kamahal ang digmaan para sa isang aktor ay nakadepende sa ratio ng aktual na pisikal na gastos kumpara sa halaga ng nakataya. Kung tingin mo mababa lang ang interes, ibig sabihin mataas ang tingin mong gastos ng digmaan. Ibig sabihin nito na si Trump ay may mas matinding pag-ayaw sa digmaan kaya mas lumalawak ang saklaw ng mga kasunduang maaaring pagkasunduan ng magkabilang panig. Mas malawak ang saklaw ng maaaring pakaisahan, mas madaling makipagkasundo. Tama ba? Oo, sa maraming pagkakataon, totoo yan. Mahalaga ang saklaw ng maaaring pagkaisahan. Hindi laging totoo na mas malaki ay mas maganda, gaya ng tatalakayin natin mamaya. Pero una, may mas mahalagang dapat talakayin. Kahit pa may presidenteng tagapagtaguyod ng kapayapaan na kababawas sa mga hadlang sa pag-abot ng kasunduan, kaya mas kaunti ang digmaan, hindi pa rin natin masasabi na si Trump mismo ay nakapapababa ng tunggalian sa aktwal na sitwasyon. Iyon ay dahil tahimik nating ipinapalagay na pinananatiling pantay ni Trump ang ibang mga salik. Hindi ko iniisip na pinananatiling pare-pareho ni Trump ang lahat ng iba pang salik. Para lang linawin ang saklaw ng pinag-uusapan ko dito, gusto kong limitahan ang usapan na ito sa mga bagay na may kinalaman lang kay Trump. Mas mapanganib na ngayon ang kalagayang pangsiguridad kumpara nung isang dekada bukod pa sa mga ginawa ni Trump. Sa tingin ko, nakakatulong yon ipaliwanag ang pagkakaiba ng unang termino ni Trump at ngayon sa ikalawa. Kung tututok tayo sa mga problema kay Trump, siya ang nagdudulot ng hadlang sa negosasyon. Hindi ko ito sinasabi bilang pakontrobersyal na komento na gumagawa siya ng problema kahit hindi kailangan. Hindi ito tungkol sa kanyang ugali. Ang ibig kong sabihin, mahirap siyang basahin sa pangkalahatan at dahil dito, mahirap para sa kahit sino, kaalyado man o kalaban, na maintindihan kung ano talaga ang kanyang pinakahuling katanggap-tanggap na posisyon sa negosasyon. Dahil dito, mas madalas mapasabak sa digmaan ng Estados Unidos dahil hindi malinaw sa kabilang panig ang mga dapat hingin sa negosasyon. Maaring nasa isang sitwasyong tipong uurong din siya kung saan handa siyang isuko halos lahat ng isyu na pinag-uusapan o kaya naman ay matatag siya at handang lumaban maliban na lang kung magbibigay ng seryosong alok ang kanyang kalaban. Kung akala ng kalaban na uurong ang White House ngayong gabi, maglalagay ito ng mahigpit na kailingan. Ngunit pagkatapos, matatag pa ring tumangi si Trump. Nagkakaroon ng digmaan. Sa kabuuan, isipin nating medyo mas kaunti ang pakialam ni Trump sa mga internasyonal na kinalabasan kumpara sa mga nauna sa kanya. Pero ang dami niyang dinagdag na kawalang katiyakan sa sitwasyon. Kung ganon, maaaring ang huling epekto ang mangibabaw. Bumagsak ang argumento dahil di nito tiningnan ang kabuuang epekto ni Trump. Sa kasama ang palad, mapapatunayan kong lumalala ang problema. Ang paghahambing ng laki ng mga saklaw ng mapagkakasunduang posisyon ay hindi nagsasabi sa atin ng kahit ano tungkol sa posibilidad ng digmaan dahil hindi nito tinutukoy ang anumang mekanismo na nagdudulot ng pagkabigo sa negosasyon. At minsan, ang hindi gaanong pagpapahalaga sa mga internasyonal na resulta ay maaaring magdulot ng mas maraming digmaan. Ipaliwanag ko. Isipin mong nabubuhay tayo sa mundo ng kawalang katiyakan na hindi alam ng Iran ang pinakamababang hinihingi ni Trump. Marahil ito ay dahil hindi malinaw kung gaano kalaki ang mga reserbang armas ng US, kaya ang pakikipaglaban sa Iran ay maaaring magdulot ng mga masasamang epekto na hindi malinaw kung gaano kalaki sa iba pang interes ng US, tulad ng kakayahang lumaban sa China sa hinaharap. Sa ganitong sitwasyon, ang digmaan ay nakaasa sa pagkakaiba ng dalawang posibleng pinakamababang hinihingi ni Trump. Tinatawag ko ang pagkakaibang ito na peace premium. Iyon ay dahil ito ang halagang kailangang ibayad ng mas malaki ng kalaban sa hindi gaanong determinado na uri ni Trump upang matiyak na tatanggapin ng mas determinado na uri ni Trump ang alok. Kaya, ang paggawa ng isang mapanganib na alok ay mukhang hindi ganong kaakit-akit mula sa pananaw ng kalaban kapag maliit ang peace premium. Iyon ay dahil nilalagay nito sa panganib ang sarili nitong gasto sa digmaan para lamang sa maliit na tsansa na makakuha ng dagdag na bahagi ng benepisyo. Maliit lang ang dagdag na halaga. Hindi talaga ito isang sugal na sulit.
Noong ilang taon na ang nakalipas, isa sa mga natuklasan ng aking kagalang-galang na akademikong alter ego, tandaan, isa siyang professor at isang game theorist talaga, mas malaki ang peace premium kapag hindi mahalaga sa leader ang nakataya. Kahit di nagbabago ang posibleng gastos ng digmaan. Ang isang Trump na sobrang mahalaga sa kanya ang nakataya ay magkakaroon ng mga posibleng pinakamababang halaga na ganito ang itsura. Samantalang ang isang Trump na walang masyadong pakialam ay magkakaroon ng pinakamababang halaga na ganito. Kapag mas mahalaga kay Trump ang nakataya, mas lumalapit ang dalawang posibilidad sa inaasahang resulta ng digmaan dahil mas handa siyang akuin ang totoong gastos. Lumalawak ang mga ito kapag mas kaunti ang pakialam ni Trump. Ang mahalaga rito, mas maliit ang peace premium kapag mas mahalaga kay Trump at mas malaki kapag mas kaunti ang pakialam niya. Dahil dito, nakababawas sa alitan sa negosasyon ang mas matinding pakialam ni Trump. Para sa mga sanay at mahilig sa second derivatives, sulitin nyo ito dahil naging mahalaga na sila sa agang panlipunan. Ang pinakamagandang paliwanag ko kung bakit ito gumagana ay dahil sa nangyayari sa matitinding kaso. Isipin nyo na si Trump ay nagbigay ng walang hanggang halaga sa nakataya. Kung ganon, hindi na mahalaga ang laki ng gastos ng digmaan para sa Estados Unidos. Dahil dito, halos walang saysay ang tunay na gastos ng digmaan. Dapat ibigay ng kalaban kay Trump ang inaasahang resulta ng digmaan para mapasaya siya dahil hindi niya gaanong iniintindi ang gasto sa laban. Dapat mong gawing hindi interesado si Trump sa mga nakataya para magkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa mga disutility. Ang posibilidad na si Donald Trump ay isang presidenteng pangkapayapaan ay maaari sa kabalintunaan na magdulot ng mas maraming digmaan. Hayaan mong sumulong pa ako ng isang hakbang sa pamamagitan ng pagpunta sa Norwega at pag-aanalisa kung paano nakakaapekto ang Nobel Peace Prize sa problemang ito. Madalas sa mga komento, makikita mong sinasabing dapat tayong mga tagalabas ay huwag nang suriin luikal ang estratehiya ng administrasyon ni Trump. Siyempre, si Trump mismo ay irasyonal. Sa mga komentong yon, nakakatawa para sa akin na ang karamihan sa paglalarawan ng irasyonalidad ni Trump ay hindi talaga tumutukoy sa irasyonalidad ayon sa estratehiya o agham panlipunan. Sa karaniwang Ingles, ang irasyonal ay katumbas ng kakaiba. Sa agham panlipunan, ang irasyonal ay hindi tumutugon sa estruktura ng insentibo. Binanggit ko ito dahil konektado ito sa pagkahumaling ni Trump sa pagkapanalo ng Nobel Peace Prize na nagdudulot ng usapin sa kanyang pagkamakatwiran. Ang maganda sa pagmomodelo ng negosasyon sa krisis, hindi na kailangang intindihin ang mga issue ni Trump sa kanyang ama o di umano'y mga dahilan ng pagnanasa niya sa Nobel. Meron lang talaga siya noon. Kung iisipin mo ang epekto nito sa negosasyon, mas kaakit-akit tanggapin ng kasunduan. Mathematical lang na ibig sabihin nito, mas hindi kaakit-akit ang digmaan sa kanyang pananaw. Sa totoo lang, mayroon na tayong relatibong disbentahe ng pakikipaglaban kumpara sa pakikipagkasundo. Ito ang gastos ng digmaan. Ang pagdagdag ng benepisyo sa kapayapaan ay katumbas ng mas malaking ibinabawas sa pakikipaglaban. Maaaring mukhang katawa-tawa ang pananaw niya, pero sa negosasyon sa krisis, mas mataas lang ang gastos ni Trump sa digmaan. Nakakamangha kung anong kayang imodelo sa matematika gamit lang plus o minus na tanda. Sa kabutihang palad, ibig sabihin nito ay mas maraming sitwasyon ang nasasaklaw ng teorya ng negosasyon sa krisis kaysa sa sinasabi ng ilang komentong walang alam. Nakakatawa, ang aking akademikong alter ego ay may papel na nagpapakita ng isa pang di inaasahang ugnayan. Isipin mong nahihirapan ang mga estado tukuyin ang eksaktong pagpapahalaga ni Trump sa isang issue. Sa gayon, ang pagtaas ng gastos ng digmaan kasama ang pagdaragdag ng halaga ng Nobel Prize ay nagpapataas ng panganib nito. Ang lohika rito ay kapareho ng suliranin sa pagmamanipula sa peace premium gaya ng dati, kaya hindi ko na ito palalalimin pa ngayon. Interesante na may isa pang paraan kung saan ang kapayapaan ay mukhang kaakit-akit, ngunit sa huli ay winawasak ng estratehikong interaksyon ang koneksyon. Ano ang mga pangunahing aral natin na yon? Ang pagtawa kay Trump bilang isang pangulong tagapaghatid ng kapayapaan ay maaaring nakalilin lang. Kahit ganon siya, ang sanhi ng bigmaan ay ang presensya ng mga hadlang sa negosasyon.
Maaring ang Pangulong tagapaghatid ng kapayapaan ay nagdudulot pa na mas maraming digmaan dahil sa ugnayan nito sa hadlang sa negosasyon. Dito nagtatapos ang aking ika-31, sunod-sunod na araw. Wala na akong masasabi. Panoorin niyo na lang ang mga dati ko nang nabanggit. Pwede ko bang imungkahi ang bagong bahagi ng aking serye tungkol sa pagpapakilala sa internasyonal na ugnayan sa Lines on Maps Extra? Kahit ano paman, kung nagustuhan nyo ang video ngayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo sa susunod. Ingat kayo!